Bago tayo magsimula 'no, sisimulan ko ng pagbubukas ng ating, pag-uusap ngayong gabi. Hello mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong episode na 'to ay napaka-espesyal sa aking puso dahil ito ay malapit at ito rin ay isang organisasyon na kinabibilangan ko. Isang karangalan na isa sa mga taong nagtataguyod nito ay makakausap natin dito sa Kwentong Pilipino. Um, ang organisasyong ito ay ang Rainbow Right Philippines. So, ang makakasama natin ngayon ay isang controversial na personalidad pero nakikita ko yung kabutihan niya ng pagtataguyod ng mga karapatan ng LGBTQI+. Please welcome Pura Luca Vega. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Yes. Okay. Una, maraming salamat, no? Pwede ba kitang tawagin sa totoo mong pangalan? It's fine. Okay lang naman po sa akin. Okay. No, paano nagsimula o nabuo yung Mm. Rainbow Right Philippines? Ang Rainbow Rights Philippines ay nabuo around 2005. So in the 2000s, I think ito yung mga time na parang very at peak yung pagpursige ng SOGI Equality Bill, O- Anti-Discrimination Bill dati. And then simula noon, patuloy na pa-participate si Rainbow Rights for plenary hearings, trying to Mhm. help craft yung mga anti-discrimination provisions. Mhm. Tapos lumawak na lang din yung serbisyo niya to also include pagte-take note ng mga discrimination cases and even to a certain point, representing na rin kung sino man yung mga individual na kasama within the LGBTQI plus community na kailangan Mhm. ng legal representations. Mhm. So, yun yung parang um, naging service niya. Lumawak ng lumawak yung serbisyo Mhm. ng Rainbow Rights. Yes po. Paano po kayo paano po kayo na-convince na maging bahagi po ng Rainbow Right Philippines? Dati po kasi before ako napunta dito sa NGO, I was working for the Department of Health. So Okay. for 7 years, I served the Department of Health, working for the mental health program and then cancer program for a short time. And then umalis ako sa Department of Health to pursue other ventures. Pero isa ding sa reason kung bakit din ako napunta sa Rainbow Rights kasi Rainbow Rights rin kasi ang tumulong sa akin with two firms. Pero nandun din sila, sinamahan nila ang mga counter affidavit para i-navigate yung mga pagsampa ng kaso sa akin sa iba't ibang munisipyo. So, Mhm. siguro ito na rin ang way ko para at I'm very passionate also for helping LGBTQIA Okay. community na na discriminate na magkaroon ng power. May power sila, oo. Mhm. Sa tagal ng pagtataguyod 'no, ng Rainbow Right Philippines sa mga karapatan natin 'no, sa LGBTQI+, bakit sa tingin niyo patuloy pa rin ang ilan nating mga kasamahan nakakaranas ng mga diskriminasyon sa lipunan? Naniniwala ako na patuloy ang diskriminasyon dahil nakakaligtaan ng tao na alalahanin na ang mga LGBTQIA+ brothers and sisters natin, ang naglalaban ng Rainbow Rights ay human rights, hindi LGBTQIA+ community bilang
pagiging bakla, but really pushing forth human rights. Nakakalimutan kasi ng tao, tao ka rin. At the same time, kailangan din ng igirang education kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging bakla, ang ibig sabihin ng SOGI. So, hindi na bago ito eh. Supposedly, hindi naman talaga bago ang konsepto ng pagiging bakla. Oo, oo. Ang bago lang siguro is bakit may vilification? Bakit natin minamasama kapag ang tao ay isang bakla? Di ba? So, Yes. parang, or trans. So, with, with all that is going on with this world, gusto ko na you are born the way you are. Tsaka ano rin, we want people to understand na we need to protect human rights and dignity. Sa iyong sariling karanasan, paano mo tinanggap sa sarili mo na ikaw ay isang kabaro, sa LGBTQI+. Medyo, Balikan natin, mas malinaw 'to, ulitin natin kanina, ano na, okay. yung Rainbow Ride Philippines ay nabuo, kung hindi ko nagkakamali 2008. Tapos ang naging pundasyon nito ay ang iangat, alisin yung mga diskriminasyon na nararanasan natin, Yes bilang po. mga Apo. LGBT. Ang tanong ko po sa iyo, Sir Amadeo, bilang isang miyembro ng LGBT, paano niyo po na proseso sa sarili niyo na tanggapin na kayo ay isang miyembro ng LGBTQI+. Paano ko ba siya natanggap? Simple lang naman ang sagot diyan. Paano matatanggap mo ang sarili mo? Kung matatanggap mo siya kapag mahalin mo kung sino ka, yun lang naman. Oo. Sa tingin niyo Tama. po, ano ang pinaka malalim na dahilan kung bakit may ilan na sektor sa lipunan ang patuloy na nagpaparanas sa ibang miyembro ng LGBT ng diskriminasyon? Sa tingin ko, if I may be very honest, ang dahilan kung bakit may mga institusyon or may mga ibang grupo that are so against the LGBTQIA+ community is because of ignorance. Okay. Yes, because they have not understood, or they fail to understand, or sometimes they don't want to understand na in the history of humankind, the queer people, the LGBTQIA+ community have already existed long before. So this is not something new, hindi siya parang naaaral. Ganyan ka talaga. You were born who you are. Yes. So I think produkto to ng gusto nilang ipaghati-hati ang mga tao sa lipunan at humanap ng kung sino man yung gusto nilang puntiryahin para so they can push forth their own agenda. Yeah. Okay. Ganun naman talaga. It's oo. Okay. Tatawagin kita for the first time, Pura Luca Vega. Alam mo, Yes po. pinag-aralan ko ang iyong biography, available sa internet. And ito na nga, bago tayo tumungo sa mas malalim na pag-usap natin, gusto kong malaman, bakit napili mo ang pangalan doon? Kasi base doon sa pagkakapaliwanag, ang Pura ay nanggaling sa isang beauty queen. Ang Loka ay parang Yes. Tagalog word na luka-luka. And Vega ay Yes. isang sikat na singer na si Susane Vega. Bakit mo siya napiling i-combine at representation ng isang katulad niyo po na nasa miyembro ng LGBTQI+? Well, simpleng sagot, bakit hindi? Siguro Oo. dahil itong mga si Pura Villanueva Calao, historically, isa siya sa pinakaimportanteng figure ng kasaysayan. Usually naman talaga,
ang mga kababaihan sa kasaysayan ay hindi masyado naibibigyan ng kuwento. Mhm. So intentional din naman na pinili ko si Pura, and at the same time, humahanga ako sa kung ano yung, um, gawain ng mga kababaihan dati. Hmm, mm. Kaya it's an honor to ano, you take inspiration naman sa kung ano man yung ano, nakikita mo sa paligid mo, and Ah, at that time, because I was living in Manila, na-inspire ako to use, the word, mm, or the name Pura, because hmm. Pura is a beautiful na feeling, hindi hindi na masyado ginagamit sa panahon ngayon kasi makabago na nga yung mga names natin today, eh. Correct, correct. Wala, gusto ko lang yung pangalan ng Pura, opo. Pero ikaw, bilang Mm. miyembro ng LGBT, ano ang nararamdaman mo na minsan may mga kapwa tayo na miyembro, nahahati tayo ng iba't ibang opinyon at kung saan nagiging sanhi siya ng pagkakaroon ng hindi magandang pag-uusap lalo na sa social media. Ano ang pananaw mo dito? Sa tingin ko, bago pa man sana tayo voice ng opinion natin sa kapwa natin, Hmm, um, bigyan natin ng tamang espasyo ang dialogo. At minsan kasi napakadali sa mga tao na mag-voice out ng opinion nila sa social media. Karapatan mo rin naman talaga yon. Ngunit may mga pagkakataon din na may mga kwento ang mga tao na hindi naman natin lubos na alam, bagkus nagkakaroon pa rin ng panghuhusga. Ako, hindi hindi ko naman minamasama ang mga taong may kanya-kanyang opinyon sa aking pagtanghal. Um, I respect each other's opinion. However, I will draw the line if it's already leaning towards, hate speech or, ano. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi naman ako masyadong naaapektuhan sa mga ganitong bagay kasi hindi ko rin naman kilala ang tao sa likod ng mga social media accounts nila. yes. So, tungkol sa pagkawatak-watak ng komunidad, hindi naman siya supposedly mangyayaring gano'n. Alalahanin lang natin siguro na iisa tayo ng gustong mabago at yun ang Hmm, yung sistema. mhm, Kasi, within a community, of course, iba-iba naman tayo, iba-ibang pinaglalaban may konti tayong pagkakaiba. Like iba ang trans, iba ang tomboy, mhm, iba yung mga pinaglalaban ng intersex, pero alam natin na may, um, unifying factor. Pare-pareho tayo ng pinaglalaban at yun ay ang isang oppressive na sistema. Ang sistema na ang tanging sinisilbi lang ay ang mga may makapangyarihan. mhm, Dapat kailangan din nating, tulungan ang mga nasa laylayan kasi dumarami rin ang cases of violence against queer people, violence against trans people. Well documented 'yan. hmm, mhm, Maraming, trans ang namatay unfortunately because of hate crime. So siguro lang din natin ang sarili natin na hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo, nabubuhay ka rin para sa mga taong kagaya mo at nabubuhay mhm, ka rin para ipaglaban ang mga katulad mo. Yun lang mhm. naman. Pero Ganyan ba? again, nirerespeto ko kung may differences tayo sa paniniwala. Oo, okey naman yun. Siyempre Yes. iba-iba tayo ng Diyos, iba-iba tayo ng paniniwala. Dapat respetuhin din natin ang isa't isa, and by that Mhm, walang pamantayan kung paano ka sumamba at wala ring pamantayan kung sino ang dapat mong sambahin. ikaw ba sa mga pinagdaanan mo yun, Yes. nagsisi ka ba na nagawa mo yun or ginalang mo kung anong pagtingin sa'yo at pinanindigan mo kung ano yung nagawa mo? Ginalang ko ang pananaw at opinyon ng iba, Mhm, pero naninindigan ako sa sarili kong sining at mhm, naninindigan din ako sa kung ano yung, nagawa ko or ginawa ko kasi may mhm, konteksto yun, eh. May dahilan lahat ng ginagawa ko. mhm, Ah, Yun.
Again, kung hindi man naintindihan ng iba, hindi ko rin naman ipipilit. Okay. Pero, ginagalang ko lahat. In Yeah. fact, may paggalang pa rin naman ako sa simbahan Mm. Katoliko, may panggalang pa rin naman ako sa mga kapwa ko Kristiyano dahil ako mismo ay Kristiyano din naman. Mhm. Mhm. May pagkakaiba lang talaga tayo sa paniniwala and that's okay. It's Mm. okay to be different. It's okay to Oh, be, to have differences. Okay. ikaw ay tagapagtaguyod ng Rainbow Rite Philippines. Ano ang Yes. pinakalayunin ng organisasyong ito? Ang layunin ng organisasyon is to help push forward progressive bills that helps not only the LGBT QIA plus community but the the members of society in general. Kasi gusto natin na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan. Mhm. Ang nakakalungkot lang is may mga batas lang talaga na sometimes are being used to target the queer community. Mhm. So we are also expanding or widening our services by also providing legal advice, legal representation kung kinakailangan, lalo na Mhm. sa mga kapatid nating part ng komunidad na LGBTQIA+ community na kailangan ng advice at Mhm. ano tawag nito, legal representation. Mhm. Sa katunayan, we have documented cases of mga, kunwari, mga estudyante na pinuputol yung hair nila pagpapasok sila sa school. Dapat bawal yon pero that's also against your rights supposedly. Mhm. Tapos may mga bago lang yung sister ko, drag sister ko na trans woman tinutukan ng baril out of nowhere. So there's really a lot of hate towards the community. So ang layunin talaga ng Rainbow Rights is isulong ang karapatan ng part ng komunidad at patuloy na ipaglaban kung ano yung mga karapatan na iyon. Mhm. Okay. Kasi our rights are hindi yan ano kapag the once you are born in this world, taglay mo ang mga karapatan na yan at dapat hindi yan kunin ng sino man away from you. Yeah. Ano po ba sa bill na 'to ang dapat maipasa upang maintindihan ng lahat, upang tumungo tayo doon sa pagiging unified na maipasa itong SOGI bill?